Tomsi! Ano? Balik ka na ba dito ulit? Hindi, sir. 1 month lang. Ah, RJ, si Fidel, ano yan? Medtech natin yan dati. Ayan, nag-abroad. Mukhang asenso na. Asenso na eh. Painom ka naman. Pwede kayo mamaya? Oo, sige. Teka, kailangan mo daw akong kausapin? Oo. Excuse mo na, Fidel, ah. Mag-usap lang muna kami ni Ray. Sige. Good to see you, ah. Good to see you. Basta bumalik-balik ka lang dito. Sige, sige. Sayang, Fidel, hindi mo na ikwento kay Doc RJ. Oo nga eh. I'm sure maalala ko ni Doc RJ kapag sinabi ko sa akin siya nagpagawa ng paternity test. Ano sabi mo? Nagpagawa sa iyo ng paternity test si Dr. RJ? Doc, coffee. Para magising ka. Here. Salamat. Ano nangyari sa'yo kanina? Parang ngayon ka lang sumablay, ah. Sharpshooter ka kaya. Medyo puyat kasi ako, Dok, eh. Kasi yung tinulugan ko kagabi, di kasi ako sanay dun sa lugar na yun, kaya di ako nakatulog masyado. Dr. Santos, Dok, hindi ko alam na may reklamo ka pala. Sinisisi mo ba ako? Eh bakit? Nagpagawa ng paternity test si Dr. RJ? Para kanino? At kailan nangyari ito? Sorry po, hindi ko po lahat masasagot yan. May doctor-patient confidentiality pa rin po, kahit sa lab results. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang ama ni Dr. Tanyag. May-ari ng ospital na ito. Sorry po, kahit kayo yung tatay ni Dr. Tanyag, hindi pa rin po ako pwedeng magbigay ng impormasyon sa inyo. Hindi mo ako naintindihan. Nagkasakit si Dr. Tanyag. Malamang nakalimutan na niya tungkol dito sa paternity test. Pero importante sa amin na maalaala niya ito. Pasensya na po talaga, hindi talaga pwede. Naintindihan kita. Ano ang pangalan mo? Fidel po, Fidel Panganiban. Ay, salamat, Fidel. Pasensya ka na sa abala, ha? Sige po, tutuloy na po ako. Dok, hindi po. Hindi po ako nagreklamo at hindi ko po kayo sinisisi. Sorry po. Annalyn, pasensya ka na, ah. Hindi ko kasi nasa na pupuntahan ako ng mga kaibigan ko, eh. Hindi ko sila matapoy dahil bihira lang kayo magkita. Hayaan mo, susunod, huwag ko sila pupuntahin sa bahay. Naku, Dok. Huwag naman po ganun. Bahay niyo po yun, kaya kayo po yung may karapatan kung sino po yung i-invite po doon. Wala naman pong problema po sa akin, eh. Sorry po, Dok. Annalyn, ako ang nahihiya sa'yo, eh. Kasi naapektuhan yung trabaho mo. Pero I suggest, kung doon ka muna sa bahay ni Chang at nanay mo dati, para maayos ko muna yung kwarto mo. Pag okay na, hindi pwede ka nang bumalik. It will only take a couple of days or weeks. Depende sa gagawa sa kwarto mo. At ipaparenovate ko pa yung nasunog para mas komportable ka at para mas makapulog ka na maayos. Sige po, Dok. Sorry po ulit na nasunog ko pa po yung kwarto. Okay. Pasensya ka na. Sige. But I have to go. Meron pa akong surgery. Ako din doon. Sige po, Doc. Sige po, Dok. Okay ka lang? Lalim na na. Mukhang okay naman yung suggestion ni Doc Carlos, di ba?
klase na talaga si Fidel, ano? Asenso na. Pare, hindi mo ba sasagutin yung telepono? Kanina pa nagre-ring. Baka importante yan. Si tatay lang yan. O hindi ba dapat mas lalo mong sagutin? Nag-aaway kami. Kesyo, puro katangahan daw ang naging desisyon ko sa buhay. Tsaka ko na siya sagutin, baka magkasigawan pa kami. Baka naman tumatawag para mag-sorry. You don't know my father, Ray. Hindi siya yung tipong tao na mag-sorry kahit na siya pa may kasalanan.